Magandang araw mga bata! Kamusta? Si Kuya Red muli ito. At may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, si Tikay sa Ibayo. Kwento ni Sheila Amoroso. Mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw man ako pagpiliya, pamating kita ang istorya, samit tayo na kabaraka, a story time, mag-enjoy good kita. Sa isang malayong baryo sa Iraga, inaalagaan si Tikay ng lolo at lola niya. Wala kasi siyang kasama sa bahay nila dahil abalang-abala ang mga magulang niya. Maganda ang lugar nila. Lahat ng bagay ay natural dahil naroon sila sa kabundukan. May mga kahoy, sapa, isda, malawak na maisan, at prutas at gulay na pinipitas lang sa balisbisan. Di ito mararating kung di ka maglalakad ng 1.5 kilometro. Madulas, pataas pababa, nakakapagod tumawid, lalo na kung baha sa spillway. Marami nang di nakatatawid. Kung minsan, si Tikay ay sinuswerte pa rin. May maaawang magpasakay hanggang sa kabayanan. Kahit pa mabagal, dahil pababa ang daan, pero tingnan mo si Tikay, natutuwa naman. Yung malayong lugar ay tinatawag nilang luyo dahil tatawid sa sapa bago makarating kay lolo. May laging nakalaan para sa kanya na tilapyang prito, nakalagay sa basket, nakabitin sa bubong na gawa sa yero. 4:00 ng hapon, bumisita si tatay sa fish pond. Sumasama si Tikay at magpakain ng ipa. Mga isda, biglang nag-aagawan. Kani-kaniyang kuha, masayang pagmasdan, nakakawala ng problema talaga. Kung oras na ng pagtatanim doon sa palayan, sumasama si Tikay kay nanay doon sa taniman. Dala-dala ang balde at iba pang mga kailangan. Hinahatiran ang mga nagtatanim ng nahuling tilapia. Si Laki na kalabaw ay alaga ni Tata Papo, kasakasama niya sa pag-aararo. Sinasakyan din papuntang Antipolo para mag-ani ng kaniyang mga produkto. 6:00 nakapaghapunan na. Walang ibang maririnig. Tipaklong sa sakahan. Tanging libangan ang radyong di baterya, gabi ng lagim, si Matar at ang matod nila. Mahaba ang gabi, maikli ang araw. Isa lang kadilim, isang kurap lang ng mga mata. Takot si Tikay na magpagala-gala dahil kung makasalubong mga aswang na nagbabantay. Isang araw, si Tikay ay nagkalagnat. Walang malapit na ospital, nurse o kaya doktora. Nagpakulo si nanay ng bayabas at damong Maria. Tinapalan ang tiyan ng buyo. Pinahiran ng Vicks. Magaling na. Sa oras na dinadalaw si Tikay ng Lumbay, maraming mga bagay ang kanyang naiisip. Sa mga bintana umupo at tumingin sa malayo, dumadaing sa kalungkutan. Ayaw lang ni Tikay kapag bumibisita kanyang mama at papa na may isda na daladala. Dahil pag nagpaalam na sila ay aalis na, parang gusto niyang humandusay, humabol sa kanila. Tuwing mahabang bakasyon, si Tikay ay papadala para makasama rin ang kanyang mama at papa. Natuwa si Tikay na sumasakay sa pababa, palabas doon sa crossing, pauwi sa kanila. Habang nasa kabayanan, di niya maintindihan bakit mas gusto niyang bumalik doon sa kabundukan. Kung iisipin ay malungkot at nasa kabundukan, mas gusto pa niya roon dahil may katiwasayan. Doon sa kabayanan, marami ang kanyang libangan na di niya mahanap doon sa kabundukan. Computer, internet, telebisyon, hanggang sa iba pang kasangkapan, bahay,
kotse, pera senyales ng kaunlaran. Para kasi kay Tikay, mayroon pang mas importante. Oras sa pamilya, pagpapatnubay, pagmamahal na husto. Di maibibigay sa anak kung parehong di na riyan mga magulang na abala sa trabaho palagi. Ngunit sa murang edad, si Tikay ay napanilay. Kung di naman magsikap, matindi ang paghihirap. Dito sa mundo, kung di ka magsasakripisyo at mag-iisip, asahan na walang paroroonan itong buhay mo na hinaharap. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Si Tikay sa Ibayo. Mga bata, dapat nating tularan si Tikay. Hindi importante sa kanya ang mga makabagong bagay na meron tayo ngayon. Mas mahalaga pa rin sa kanya ang oras sa pamilya, pagpapatnubay at pagmamahal na husto. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!